Hinipan ng ikalimang anghel ang kanyang trumpeta, at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay sa bituin ang susi ng banging napakalalim. Binuksan ang bituin ng bangin, at may lumabas na makapal na usok. Tulad ng usok ng malaking hurno, kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. May naglabas ang mga balang mula sa usok at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan. Ipinagpili sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo ang sasaktan nila. Hindi pinahintulutan ng mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sila sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahong iyo'y hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi nila ito makikita. Iibigin nilang mamatay, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Ang mga balang ay parang mga kabayong handa sa pakikipagdigma. Sila ay may putong na parang koronang ginto, at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok, at parang ngipin ng leon ang kanilang ngipin. Natatakpan ng parang mga baluting bakal ang kanilang dibdib, at ang tunog ng kanilang pakpak ay parang dagundong ng mga karwahing hila ng mga kabayong papunta sa labanan. Sila'y may buntot na may tulis gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Ang hari nila'y ang anghel na bantay sa banging napakalalim. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon, at sa wikang Griego'y Apollyon. Nakaraan na ang unang lagim. 2 pa ang darating. Hinipan ng ika-6 na anghel ang kanyang trompeta, at nakarinig ako ng tinig mula sa mga sulok ng damba ng ginto na nasa harapan ng Diyos. Iniutos nito sa anghel na may trompeta. Halagan mo ang 4 na anghel na nakagampo sa tabi ng malaking ilog Euphrates. At pinalaya ang 4 na anghel upang patayin nila ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan at taong ito. Sinabi sa akin na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 200 milyon. Nakita ko sa pangitain ng mga kabayo, at ang mga dibdib ng mga sakay nito ay may mapulang panangga na gaya ng apoy, asul na gaya ng safiro, at dilaw na parang asupre. Parang ulo ng leon ang ulo ng mga kabayo. Bumubuga ng apoy, usok at asupre ang kanilang bibig. Ang 3 salot na pumatay sa 2 bahagi ng sangkatauhan ay ang apoy, usok at asupre na mula sa kanilang bibig. Ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang mga bibig, at nasa kanilang mga buntot na parang ahas, at may ulo na siyang ginagamit nila sa pananakit. Ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito'y hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil ng pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakakita, nakakarinig o nakakalakad man. Ni hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pagkukulam, kahalayan at pagnanakaw.